Para po sa ating topic na New Heavens and New Earth, dito po tinatalakay natin ano ba yung ibig sabihin ng New Heavens and New Earth. Ito po ay may kinalaman sa New Covenant. Pwede nga nating sabihin na yung New Heavens and New Earth, ito na yung bagong world order ng ating Panginoong Hesukristo, na yung church, yung the body of Christ, sila na yung sila na nang magsisimula ng pagbabago dito sa mundo. Meron ng bagong way of relating with God dahil sa New Covenant. Now, gusto kong emphasize dito sa devotion natin na ito na yung New Heavens and New Earth, hindi po ito entirely future na papalitan ng Diyos yung mundo natin. Ang pwede nating sabihin yung mundo natin ay isasaayos ng Diyos, isinasaayos ng Diyos sa kasalukuyan hanggang sa maging perfect. At yung church, the body of Christ, under the New Covenant, ito po yung ginagamit ng Diyos para magkaroon ng pagbabago dito sa mundo. Wag po tayo mag-alala kasi ang ebanghelyo ng ating Panginoon Hesukristo ay magtatagumpay. Mas kakalat pa yung ebanghelyo at mas marami pang mananampalataya sa Panginoon Hesukristo at yung buong mundo ay mapupuno ng followers ni Jesus. Now, marami nagsasabi, parang imposible na mangyari ang sinasabi mo. Mga kapatid, kung nangyari nga na yung mga bansa ay nagrebelde sa Diyos at yung mga tao ay tumalikod sa Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan, hindi ba natin kayang paniwalaan na yung ebanghelyo ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa kasalanan ng tao? At yung grace, yung biyaya ng Diyos, yung kapangyarihan ng biyaya ng Diyos ay kayang bumago sa mga tao at kayang punuin talaga yung mundo ng mga mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoon Hesukristo. Hindi ba natin kayang panampalatayahan na yung Great Commission ni Jesus, yung utos niya na go disciple the nations, ay magtatagumpay? Samantalang sinabi ng Panginoon Hesukristo, go disciple the nations, sasamahan ko pa kayo, I will be with you to the very end of the age. Isa pong katunayan na magtatagumpay ang ebanghelyo at mapupuno yung buong mundo ng mga taong kumikilala kay Yahweh, sumasambat, dumadakila kay Yahweh. Sigurado pong mangyayari yan because of the presence of Christ, yung presensya ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Santong Espiritu na sumasama sa iglesia para magtugumpay dito sa mundong ito. At lahat po ng ginagawa ng church, yung pag-abante ng church at pag-abante ng kaharian ng Diyos dito sa lupa ay parte po ng New Heavens and New Earth. Isipin nyo na lang po, yung earth na ito, yung creation na ito, binabago ito ng Diyos hanggang sa maging perfect muli. So gusto ko pong i-emphasize yung mga prophecy sa Bible like 2 Peter chapter 3. Ito po yung one of the most misinterpreted texts sa Bible kasi dito mo makikita yung paggunaw ng mundo. At sabi rito, the heavens will disappear with a roar, the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid bare. Dito nyo po yung makikita yung that day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. Marami po akong mga talakayan patungkol po rito. Hindi ko na po sasama sa discussion na to, pero gusto ko lang sabihin na yung mga verses na ito madalas na may misinterpret kasi nga apocalyptic to, tapos ginagawa nating literal na okay, yung heavens, yung kalangitan, yung kalawakan, mag-aapo yan, no? Masusunog, matutupok. Yung elements will melt in the heat. Yung elements, naisip agad natin yung yung minimemorize ng high school, yung mga elements. Yan yung matutunaw. Hindi po ganoon mag-interpret ng mga apocalyptic writings. Kailangan malaman mo ano yung pinapatukuyan diyan, no? Sino yung pinapatukuyan ni Pedro diyan? Sino yung kausap niya at ano yung relevance? Ang tawag dito ng mga theologians ay audience relevance. Paano sila naintindihan ng audience nung unang bumasa ng mga talatang ito? And I'm sure naintindihan nila to kasi sinulat to ni Pedro para sa kanila. Naintindihan nila kung anong ibig sabihin nito. At tayo bilang nag-i-interpret, dapat unawain natin ito ayon sa sumulat at sinulatan at sa konteksto anong nangyayari sa kapanahunan nila. Ito po ay may kinalaman sa pagkawasak ng templo para sa kung gusto niyo po ng mas malalim na talakayan. Winasak po yung templo nila ng AD 70. At may kinalaman po ito sa sulat ni Pedro. Now, sabi ng iba, yung yung mag-aapo yung mundo, sabi nila,
Ano yan? Sabay-sabay. Yung mga lahat ng mga bansa na may atomic bomb, sabay-sabay yan, papasasabugin nila. Kaya talaga mag-aapoy yung buong mundo, no? Masusunog yung buong mundo. Mga interpretation na yun na hindi biblical, no? Malayong-malayo sa katotohanan. Ang prophecy, yung kasi yung iniisip ng iba, no, yung prophecy sa Bible, mundo natin pasama ng pasama. Well, ang prophecy na nakikita ko sa Bible, yung paglaganap ng kapayapaan ng Panginoon Jesucristo, yun ang mangyayari. Marami po akong mga verses at isa po sa mga gusto ko talagang tinatalakay itong prophecy kasi na-correct nito yung mali nating mga paniniwala. Halimbawa po rito sa Isaiah chapter 9 verse 6 and 7, napakaganda. Ito yung prophecy talaga na dapat nating pinapanampalatayahan at hindi natin mami-misinterpret. Kasi hindi naman to apocalyptic eh. So sabi rito ni Isaiah, For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. So ipapanganak daw yung Messiah, si Jesus Christ, ay yung pamamahala ay iaatang sa kanyang balikat. That's a prophecy. Nangyari ba yan? Oo, nangyari yan ang first coming ng ating Panginoon Jesucristo nung pinanganak siya. At yung pamamahala ay iniatang sa kanyang balikat. And verse 7, ang problema kasi nag-stop tayo sa verse 6, pang Pasko lang, no? Ito kasi yung madalas na preaching sa Pasko. Pero tandaan natin, may verse 7 yan. Sabi rito, yung pamamahala inilagay sa balikat ng Panginoon Jesucristo at meron niyang paglago. Sabi rito, of the increase of His government and of peace, there will be no end. Yan yung prophecy. Nagsimula po yan sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo at pansinin niyo po, mas nagiging mapayapa yung mundo. Alam niyo po ba, sobrang gulo nung unang panahon. Yung gera, dito nga lang sa Pilipinas puro tayo tribu-tribu tribal wars. Mas malala nung unang panahon. Wala pang United Nation, wala pang mga treaties yung mga bansa. Tsaka mas brutal yung mga gera nung unang panahon. Talagang yung mga non-combatants, mga inosente na hindi naman kasama sa gera, lahat yun pupugutan ng ulo, re-rapin, tutuhugin at ipandi-display sa para mawalan ng moral yung mga kalaban. Yung imagination ng tao sa pagpapahirap sa kapwa-tao, grabe. Walang limit. Ngayon na lang nagkaroon ng mga treaties na bawal yung mga non-combatants. Ngayon na lang nagkaroon ng mga treaties patungkol sa gera, yung advancement ng just war theory. So, yung kapayapaan talaga, lumalaganap. Yung pamamahala ng Panginoon Jesucristo, lumalaganap. Kasabay po nito ng paglaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Kasabay po nito yung paglaganap ng kaharian ng ating Panginoon Jesucristo. At makakasiguro tayo na yung prophecy na to, ang paglago ng kanyang pamamahala at kapayapaan ay hindi magwawakas. Yan yung prophecy na magtatagumpay. Lalo na binitawan ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad. Mga alagad, go disciple the nations. Gawin nyo silang mga alagad ko. Palagay nyo, pag nangyari ba yung Great Commission, naging alagad ng Panginoon Jesucristo lahat ng mga bansa, lahat ng mga ethnic groups, sasama pa ba yung mundo? Papasabugin nila yung atomic bomb sabay-sabay at para magunaw yung mundo? Something to think about. Siguro, mas maganda na aralin natin yung mga prophecies ng tama. Tingnan natin na, Lord, ano ba talaga? Pag-pray nyo mabuti, no? Pag-pray nyo sa Diyos kung paano talaga interpret yung Bible. Magandang journey po yan. Ako po mahaba yung paglalakbay ko patungkol dito sa mga interpretation ng prophecies and very familiar po ako sa lahat ng mga interpretations ng mga Kristiyano patungkol dito. At salamat sa Panginoon kasi nandito ako sa sitwasyon ngayon na nakita ko yung victory of the Lord Jesus Christ, victory of the Great Commission, victory of the gospel and of the kingdom of God here on earth. Magtatagumpay talaga. Yun yung nakaka-encourage sa akin na nakikita ko sa Biblia na I hope ma-encourage din kayo. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Makita-kita po tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotions. See you po.